press conference. Congratulations to the FPU Lady Tamaros for beating the Ateneo Blue Eagles in 5 sets. The Lady Tamaros are now at 2-2. We have Coach Tina Sala, Jers Betalio, and Mitzi Panangin. Coach, congratulations for this victory. You had 20 blocks on this match, including Thanks to you. 4 in the deciding set. So, what can you say na despite the Ateneo fight back, you're able to pull this through? What can you say? Actually, marami kaming adjustments. And before anything else, yung, hindi ko masabi, parang, ang dami kasing injury list sa amin. So, kailangan namin paikutin talaga yung team. And I'm very happy then that they performed. Yun nga lang, medyo, sabi ko nga, dapat hindi kulang. Dapat ready sila in case na ganito yung mangyari. But, very convincing din yung win despite mga nasa injury list. Gusto pa namin pukpukin tong mga to para dumating sa point na towards the second round ready na kami to fight back nga do sa lahat ng mga nagiging struggles namin ngayon. Thank you. To Jersey, you had 14 of 48 attacks, 4 blocks, 14 exceptions, and 9 digs. So, coming up a top loss against the defending champions NU, you're able to bounce this back. Pero yun nga, napalaban kayo ng Ateneo in 5 sets. So, what can you say sa resiliency ng team mo? What can you say? Masasabi ko lang po is nag-work hard po talaga kami kahit sa training. Kasi 1 week po yung namin, preparation, di ba? So, mahaba po yung preparation namin and pinag-aralan po namin talaga sila. So, kaya po talagang kumapit po kami hanggang dulo. Mitzi, you had 6 of FPU's 20 blocks and you had 5 attacks, 2 digs. So, Nice. Yun na nga. Maganda yung pinakita nyo, especially sa blocking. So, ano yung masasabi mo na yun, isa sa mga strengths nyo yung nagdala sa inyo sa final for last season yung blocking nagbalik this year? Today, this match wala. Yung masasabi ko po is, mas mapapabilis po kasi yung game pag may block po. And mas madali para sa mga nagdidig or nagre-receive po sa likod pag natatouch po namin ng maayos yung block. Thank you, Mitzi. Okay, the floor is open for question. Binigyan ka ng chance ni Coach this game. Ano lang yung naging mindset mo, lalo na binigyan ka niya ng chance today? Before po ng game, nasa pa po kami, papunta pa po kami dito, hanggang sa dugout po. Yung iniisip ko lang po is, pag pinasok po ako, gusto ko po na mag-contribute po ako and magiging proud po sa akin yung mga coaches na tama po yung pinili nila na ipasok ako. Nice. Good answer. Jers, para sa'yo, ano lang yung pinaka natutunan nyo nung back-to-back losses nyo na dinala nyo this game? Siguro po yung pagkapit po. Kasi, tsaka po respeto sa kalaban. Kasi medyo nawawala po kami dun kapag mananalo ng isang set, magre-relax na sa next set. So, yun po yung natutunan po namin ngayon. Kailangan po talagang 100% palagi. Kasi hindi po isang set lang pong mananalo. Coach, back-to-back 5-setters, medyo similar yung naging flow ng game na kayo yung lumamang ng 2-1. Siguro ano na lang yung difference na nakita mo ngayon with your players na naging iba yung resulta kesa dun sa previous game nyo? Iba kasi yung naging experience namin against NU eh. So yun yung baon namin. So even naging, di ba, yung result nga nun na sa NU game, hindi naging maganda. But iba pa rin yung experience na mapalaban ka sa champion team. And then, yun nga, nagkaroon din kami ng adjustments, malaking adjustments sa may mga injury list kami. So, medyo kinaya, pero sana nga wala nang ulit na mangyaring Nahihirapan din kasi sila, especially sila. Nahihirapan sila kung paano sila makaka-recover. Yun din ang mindset ng mga coaches after a big game, 5-setter game, kung paano namin babalansin yung recovery ng mga players for the next game. Kasi may next game namin is like 2 days rest lang, then meron na ulit. So yun yung binabalansin namin para magkaroon ulit ng 100% sila sa mentally and physically na pagdating sa game.
Mitzi, siguro ikaw, paano ka nalang nagsistay ready? Yun nga sabi ni Coach, may mga hindi in-expect na challenges when it comes to yung health ng players. Siguro, paano mo nalang finifill yung gaps na kailangan mong gawin every time na pinapasok ka ni Coach sa court? Yun nga po, yung sinabi ko po kanina na lagi po akong ready. Pag tinatawag po ako, nagre-ready po talaga ako. Tapos nag-mindset din po sa mapa-opposite or sa middle po. Yun po. Hindi, I want to yung kay Mitzi. Gusto ko din i-appreciate kasi welcome siya tungkol sa kung ano yung kulang ng team. Maraming hindi makakaintindi. But nasa player na kasi kung paano accept yung ganong role, yung ganong challenge. Personal growth, isa yon. Tinuturuan din namin sila na magkaroon din ng bigger responsibility kasi third year na siya, incoming senior na. So, malaki din yung scope ng ginagawa namin ng adjustment from one position to another. But, yun nga, sa dalawang positions na nilalagay namin siya, lagi siya nandun. So, I'm very thankful na may mga ganong kaming players sa team, sa open lahat sa mga adjustment. Kaya thank you sa inyo pareho. Coach, can you talk about lang what happened behind the scenes? Kasi opening game win and then back-to-back losses before this win against Ateneo. Ano sinabi sa players na gusto mong makita siguro or anong kinukulang sa kanila nung back-to-back losses nga? At saka may frustration ba from you na nabanggit mo sa kanila? Dun sa kulang, I always tell them na this is the UAP, so dapat wala nang kulang. Kasi at the beginning, nagpe-prepare ka before this tournament, lahat yun napapatch na. So, from UAP, dapat nag-a-adjust na lang kami, hindi nakukulangan. Yun yung sinasabi ko palagi. So, kaya lagi kaming nag-a-adjust, but sa mga technicalities, like yung skills, doon namin ginagawa yung adjustments. Doon naman sa back-to-back losses, medyo mas masakit talaga na magkaroon ng ganun situation. Mahirapan din kami sa ranking. Pero at the end of the day, kailangan namin magtrabaho ulit. Move forward tayo. Goal setting. Hindi mawawala yung goal palagi. And tuwing nagtitraining kami, ayoko nang pag-usapan yung loss. So, kasi nagkakaroon lang ng magnet eh. Ayoko nang nagkakaroon ng magnet na nami-mirror natin yung past. Kasi pwede ko nang baguhin today. So, ganun kami sa training. So, siguro ngayon, after nito, konting usap lang, and then move forward tayo, magpapahinga sila, training ulit bukas. So, ganun yung routine namin. Kasi tinuturuan ko rin sila to let go, pero kailangan namin din na matuto doon sa mga past namin na mistakes. But, yung mga past mistakes na yon, tinatrabaho namin sa training. Doon kami nagsusolusyon. Doon kami gumagawa ng solusyon sa inside. So, yun nga, Coach Tina, medyo ito, nagpisa stretch yun, tapos may laro kayo ng Wednesday, then Saturday. Yeah! So, are you gonna deal this stretch? Kasi syempre ito, parang matetest yung fitness at yung mental character ng mga girls. What can you say? Simulan muna natin mamaya. Siguro, yun muna. Have a good rest, nice meal, yun muna siguro. Kasi mahirap natin mag-overthink kung ano talaga yung mangyayari on Wednesday. But aaralin din namin muna through yung video watch. So mamaya nga rest and then tomorrow training. So unti-unti namin hanggang sa makuha namin yung Wednesday na nandito pa rin kami. Kami pa rin nang-i-interview nyo. Yun lang yung gusto kong mangyari. Alright, congratulations, Thank Coach you. Tina, Mitzi, and her Thank you.